Ayan, magandang tanghalian sa ating lahat. Anyway, di man po tayo nagmamadali at hinihintay natin sila Kalinga Prab. Bago tayo mag-close, nais ko lang po rin mag-share ng kaunting observation at mga opinion tungkol po sa ating programa. So, ang ating pong unahin na natin yung nakaraang activity natin. Actually, hindi pa po tayo tapos. Meron pa tayong isa pang araw ngayon doon sa Bula. So, maganda po ang flow ng ating programa. Lahat ay gumagalaw. May kanya-kanyang trabaho na ginagampanan. At hindi na kailangan pag-utusan. Siguro marahil dahil nasanay na po, halos ilang taon na rin natin ginagawa ito. Nasanay na kayo kay Kuya Bal na kumbaga titingnan lang si Kuya Bal kung ano ginagawa niya, yun ang gagawin na rin. Kumbaga pakiramdaman na lang, hindi dito uso yung mga utos-utos pa. So, kung babalikan po natin yung Kalingap, malayo na po ang narating natin. Nung simula, halos pag nag-feeding tayo, mga barangay, kaunti lang, pero ngayon pang maramihan na po talaga. Nakikita natin dito yung pagkakaisa ng mga vloggers at lalo-lalo na po yung mga sponsors natin. Kanina nabanggit nga ni Amba Jay Morelo yung kung ano ang meron sa Kalingap, sa Team Kalingap. So, tatak na po yan. Once na merong kalamidad o kailangan ng tulungan, si Kuya Bal, yan talaga puso na niya tumulong. Kahit noon pa, ito kwento lang ito, naalala ko nung bago pa lang kaming mag-asawa ng si Kalinga Prab ay maliit pa. Unang bagyo noong 1995, yung Rosing. Halos ganito rin po ang sitwasyon ng Camarines Norte yung nangyari dito. Lubog sa baha ang mga bahay, mga simbahan, lahat. Marami ng mga na-depress na mga nanay, kasi lalo na yung mga nasa tabing dagat, hindi nila ina-anticipate yung ganung lakas ng yung super typhoon. Hapon nun, naalala ko may nag-a-alert na yung naglilibot na, mag-ingat kayo dahil ganito, may paparating na super typhoon. Kontento lang po kasi hapon, mainit, hangin lang siya. Sino mag-aakala na ng pagpatak ng alas 6, alas 7, yun na, umulan na. So bigla po yun. Si Kuya Bal, palibasa, first time niya maka-experience ng ganung bagyo, tuwan-tuwa pa siya at wala daw nun sa Mindanao. Kaya nagbabagyo, nasa labas talaga siya. Yung kinakamagahan ay malakas pa rin, nasa labas siya. Tinitingnan niya yung mga bahay, tumutulong siya, at wala naman kaming bahay noon, nag-aarkila lang, so wala siyang ayusin sa bahay. Naglikas kami sa barangay hall. Si Kalinga Prab noon siguro 1 year. Kasya pa doon sa cabinet na ginagawa nung doon, na nakalagay doon sa barangay hall. So si Kuya Bal, tumulong siya talaga, pumunta siya doon sa mga nasalanta, siya ng mga yung nyug, nakuha siya, tapos tumulong talaga siya, tuwan-tuwa siya. Kami naman, sinasaway siya ng mga tao doon. Na ba, delikado yan, huwag kang sa kalsada, baka maliparan ka ng yero, gano'n. So yung heart talaga po niya ay nandun na sa pagtulong. Kaya naman, simula noon, kung ano yung kanyang atikain hanggang ngayon, tuloy-tuloy. So, kung magbalik tanaw lang po tayo, talaga napakalaki na ng kaibahan noon, ng improvement, development ng Team Kalingap. So, ngayon, nandito na nga po tayo. Ano yung mga susunod? Ang nakita ko po, yamang tayo po ay Team Kalingap, Team Family, katulad na nabanggit kanila mga magsalita. Sana wala na tayong mga katulad ng mga batch 1, batch 1, batch 2, batch 3. Wala, naalisin na natin yung mga barriers para walang, kasi doon nagsisimula yung mga compare, tapos ingita, tapos di ba? Yung mga batch 1 sa saya. Kaya na-influensyahan natin yung ngayon malungkot na sa Lighthouse, wala na yung mga Lusana dati. Hindi na natin pwedeng ibalik yung dati kasi papunta na tayo sa kumbaga, nag-elevate tayo, paangat tayo. Kaya
iwasan lang yung mga ganun. Kasabi na it is not how we started, but it is how we finish it, di ba? Ano yung sinimulan mo? Wala yun. Ang tinitingnan nyo ngayon. Kung magaling ka nung simula, mahina ka nung simula, ang ending mo ano? Nandyan ka pa ba? Nagpapatuloy ka pa ba? O magaling ka pa rin? O humina ka? O, di ba? So, alisin na po natin yung mga ganung yung nagbibigay ng pangalan, tatak-tatak, grupo-grupo, kasi doon nagkakaroon po ng division. Para yung one kalingap, one family, talagang iisa lang po tayo. Katulad niyang, may K-boys, may BSM boys, alisin natin yung mga gano'n kasi lahat kayo K-boys, kasi yung K doon, kalingap. Lahat kayo K-boys, lahat kayo K-girls. Lalo sa mga live, iwasan natin magbuo ng mga grupo-grupo, tapos i-isolate mo na yung grupo mo na kayo na ang magaling, tapos kayo na yung kakaiba na kayo sa ano. Kasi doon po nagsisimula nga yung division. Para magkaroon tayo ng unity, focus lang tayo doon sa goal. Ano ang goal natin? Pagtulong. Tapos kung tumulong ka man, huwag mong i-pressure naman yung iba na hindi tumutulong. Kasi ginusto mo yan. Naghugas ka ng plato, gusto mo yan maghugas ka ng plato. Yung hindi naghuhugas, hayaan mo siya, kayo niya maghugas. Ganun ba kasi Kuya Bal? Buhat siya ng bigas. Bahala kayo, kung magbuhat din kayo. Nag-utos ba si Kuya Bal? Hindi man, di ba? So yun yung gustong kasi para sa atin din po yun, yung personality natin. Pag panay yung reklamo mo, parang hindi naman reklamo. Kapag lagi mo nakikita yung kapwa mo, parang ang nangyayari tuloy, bakit? Sino ba nag-utos sa iyo na gawin mo yan? Di ba? Gusto mo rin naman yan. O kakano, ba't nandito tayo lahat? Di ba? Dahil gusto rin natin na gawin ito. So ang ating parang standard ay yung si Kristo, di ba? Yung si Jesus Christ, yung ating standard. Sinusunod natin kung ano yung gusto ng Lord na gawin natin. Sa Kanya tayo magsusulit, di ba? Sabi nga ay yung aking favorite na yung motto, yung if you do it wholeheartedly. Gawin natin ng bukal sa puso at hindi lang napipilitan lamang because it is not for men but for the Lord. Ginagawa natin ito para sa Diyos. So yun, para lalong intensify pa yung ating pagiging one kalingap, one family. Yun siguro, saka yun na nga yung kanina, binanggit na rin ni Kuya Bal na nga po yung gano'n, yung may sponsor. Wala pong may-ari ng sponsor. Kasi kahit joke-joke lang. Alam ko sa mga joke pa meron ditong ganyan. Pumasok sila sa live ninyo, ano yan, walang yan. Ang sponsor po, sponsor ng Kalingap, walang may-ari. Kung lumipat yan, kung sponsor niya yung iba, at actually, sa tagal ko na sa Kalingap, yung sponsor ni Kuya Bal noon, hanggang ngayon, wala na. Umiikot talaga lahat ng Kung nag-sponsor sa inyo at nag-sponsor sa iba, huwag kayong magalit. Hindi naman yun sa inyo. Kung nag-sponsor sa iba, okay lang yun. At sila naman, alam nila, tinitingnan nila yan kung sino yung kanilang i-sponsoran. Ngayon, kung nakita kayo, magpasalamat kayo. Dahil, ibig sabihin, may nakita sa inyo na maganda, kaya nagustuhan kayo, nag-sponsor sa inyo. Pero hindi yun sa inyo. Diba? Walang may-ari ng sponsor. Lahat po yan ay, para sa Team Kalinga po yan. Yun na nga po, iwasan natin yung mag-create ng bashing sa ating mga live. Yan mga rules nababanggit ko naman yan sa mga live ko. Rules sa sponsor, rules sa vloggers. Ang number 1 talaga dyan yung do not create bashing sa ating mga live, tapos yun nga mag-fundraising. Si Kuya Bal lang po ang pwedeng mag-raise ng fund kasi programa po niya. Yan. Ang iniiwasan po natin dito, yung madamay yung sa personal agenda ng isang vlogger, madamay yung ating samahan. So mabuti si Kuya Bal at siya ang presidente dito at registered naman po tayo. Legal tayo sa ating ginagawa. So yun po yung tungkol sa atin. Ang paghuli, tungkol naman po dun sa mga nanonood ngayon, kung meron mang
ng mga fake accounts. Ayan. Yan po ang ating problema ngayon na kaagaw ng views. Kung pwede po sa inyong mga live, banggitin din po ninyo yun na tayo po ay ngayon, ongoing po yung pag-welcome natin. Actually, yung Kalingap Reactors and Sponsors Group at saka yung Founders and Admin Group, yun po yung mga grupo na binuo ko para magkaroon din sila ng idea. Kasi yung ibang mga fake accounts, hindi nila alam talaga kung anong gagawin. May mga nakakausap kami ni Sir Noli, nila Rachel Takahashi, yung mga Kalingap Warriors, hindi nila alam na mayroon palang ganun. May policy ang Kalingap, may rules, ganun. Akala nila okay lang magparakuha ng mga video ng mga lagdim-lagdim. At halos lahat yun talaga ang content nila. So ngayon, mayroon naman itong mga sumasagot, may tumutugon sa panawagan natin, nagme-member sila. Kung pwede, para maging legit yung kanilang paggamit ng mga content, i-ano po ninyo sa mga live ninyo, ibanggitin ninyo na, o yung gustong mag-member, pero yun po, doon yung sa mga monetize na. Yung marami rin kasi nag-chat sa akin na, Ate na, paano maging member? Tapos, wala pa pala siyang channel, supporter daw siya, gusto maging. Sabi ko, ang nire-reach out po namin, yung mga monetize na regular na ang upload ng mga video ni Kalingap Rab, para sila ay makapag-share. Yun ang purpose po natin doon, para maka-share sila sa kanilang kinikita. Anyway, yung kanilang kinikita ay hindi naman nila pinaghirapan. Content yun ng Kalingap, kapag nawala yun, edi wala na rin sila. Ang lalaki po ng mga views, lalo sa Facebook, sa mga TikTok. So, salamat po kay Kalingap Reels, marami na rin pong tumugon ng mga fake account dati. Na ngayon po, legit member na po sila ng Kalingap. So, yun ang pakiusap ko po sa inyo, sa mga nakakarinig nito. Pwede po kayong sa live, banggitin niyo po yun. At kapag merong nag-chat sa inyo na ako gusto ko maging member, yung meron po tayong link, online link, isinesend dyan ni Kuya Noli. Doon sila mag-fill up. Nandun yung yung surname, yung lahat ng data nila. Tapos, nandun din yung anong channel niya, anong YouTube channel niya, okay, Facebook account, okay, Facebook page na gusto niyang ipa-member para maiwasan yung pag-report sa kanila. So yun, kapag member na sila, ay pag naka-fill up na sila, meron dong nakalagay na submit. Automatic po yun. Pag submit, mababasa na yun ng ating technical. At yun, makaka-member na sila. Pwede na silang gumamit ng mga content. So, yun lang po ang ating mensahe. So, bilang pangwakas ulit, pangalawang pangwakas na, salamat kay Lord dahil sumikat na ang araw at yun, ang daga, alam ko na sila makakabangon kung paano nakabangon yung Camarines Norte. So, salamat din sa effort ng lahat at hindi tayo nagsawa na sumuporta sa Team Kalingap. At pasensya na po kung ano man ang aking nasabi, kung merong, pero wala po yung hindi yun personal. Yun po ay general po yung wala po yung walang personalan. Salamat po. Tayo po siguro, wala na, closing na ako. Dikit tayo na lang tayo. Siguro mas maganda mag-pray tayo para ingatan tayo ni Lord sa ating mga gagawin pa. Iyabu natin ang ating mga ulo at tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa nakaraang mga araw. Salamat din po sa susunod pa na ngayon Panginoon na meron po kaming gagampanan na pagbibigay ulit sa bayan ng Bula. Salamat po Diyos dahil kami po ay sa ilang araw na pag-stay namin dito ay malakas, walang sakit, walang anumang nangyari sa amin. Lord, dinadalangin po namin ang lugar na ito ng Naga. Sana po ay ang iyong pagkilos ang patuloy na madama ng mga tao, ng mga nasalanta sa panahon ng kanilang kahirapan. Diyos, ikaw po ang kanilang tawagan. Ganun din po ang mga partners, mga Kalingap, vloggers na nandito ngayon. Bigyan niyo po sila ng lakas, ng katatagan, na makita nila, O Diyos, na ikaw po ang source
ng lahat ng bagay. Ikaw po ang nagsusundo ng lahat ng aming pangailangan. Salamat po, Panginoon. Panatilihin niyo po ang pag-ibig, pagkakaisa, pagkakaunawaan sa amin. At ang amin pong goal na maka-reach out pa ng maraming mga tao na mga naghihirap ay maganap po ayon po sa iyong kalooban. Ang amin pong gagawin pa sa bula ay pinagkakatiwala po namin sa iyo na bigyan niyo po kami ng magandang panahon at maging successful po ang gagawin namin activity na ito. Ganon din po ang aming pagbabiyahe. Ingatan niyo rin kami na makarating kami at makauwi ng ligtas sa amin pong mga tahanan. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Okay, maraming salamat po sa ating lahat. Isa muna itong announcement. Nakapasok po sa Kalingap Community group chat sa mga GC po ang scammer, mga budolira, at talagang napakahusay niyang gumawa ng kwento at magaling. Ingat tayo! Doon po sa mga nagpipihim po sa inyo, ano po, gamit yung ating larawan at iba pa, huwag kayong maniwala dyan, budol po yan. So ngayon po, kung may mga nagpadala sa akin ng pera, alam mo, meron ng pera po through Gcash, tapos i-broadcast sa live. Ang ginagawa po ng budol, nagpapanggap na siya, yung nagpadala. Tapos, kukunin yung kalahati ng pera at ibigay sa iba. Abay maghusay. Ano? Magaling ng budol. Huwag na tayong maniwala po. Kahit sa inyo, nag-send ng pera, tapos mamaya-maya mag-chat, mag-text na yung kalahati ibigay doon sa ganitong number, huwag kayong sumunod, budol yun. Magaling gumawa ng kwento. Hindi na pwede sa akin yun, hindi na obra. Hindi na ako ma-release na yung yung magbigay ng pera, huwag nyo na gawin yan. Bagos, isang tulis sa iba, kung totoo nga po. Tulad kay Dolores Lumundo, gumawa ng account, yung scammer, tapos nalaman niya po na nagbigay ng kwarta, 13,000. Kami nag-chat sa akin, kaya ba yung 10,000 sa, ano yan, sa baha, yung 3,000, pakibigay na lang doon sa beneficiary ko, na isa dyan sa minor Luzon, ibigay ng number. Sabi ko, hindi mo ganyan si Dolores Lumundo. Wala kasi ganyan ng mga sa akin noon. Hindi, ang ginawa ko po, ginunta ko yung taga-Hong Kong, sila Kalingap Mari, yung tape. Pakisabi lang po kay Ate Tol ko, siya ito. Ni-screenshot ko lahat, sinend ko. Hindi raw siya. Dahil siya po yung nasa meeting na ginawa, busy. Kita mo naman yan. Ingat kayo po, kalabas sa nagda-live kayo, meron akong nagpa-chika sa live ninyo. Tapos masabi, ako yung nagpadala, ibigay yung ganito, huwag kayo maniwala doon. Model po yan! Ano? Kaya Finding ways to get away, to see you again, see you again.